Isang magandang gabi po sa bawat isa po sa atin. Welcome po sa atin pong Wednesday online Bible study. Kayo po ay nanonood ng atin pong Facebook Live sa Unchangeable God Commission Church Facebook page. Yan, salamat po sa Panginoon sa isang panibagong pagkakataon na ibinigay po niya sa bawat isa po sa atin para po tayo ay makapag-aral ng salita niya. Kailangan natin to mga kapatid. Dahil tunay nga na sabi nga maliban talaga na ang Panginoon ang siyang pumilos at bumago sa ating buhay, siya ang mangusap at magpakahayag sa atin. Amen. Hindi natin siya makikilala pa at hindi natin mas mauunawaan pa kung ano ang kalooban niya. So join with me tonight as we study God's Word. Amen. And bago nga po tayo magsimula sa pag-aaral po sa gabing ito, nais po kayong anyayahan sa isang maiksing panalangin. Kayo pong lahat ay magpasalamat, dumulog sa ating Panginoon. Amen. Pinupuri, pinapasalamatan, tinadakila ka namin, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na higit sa lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na tapat, mabuti, at patuloy, O Diyos, na mayroong pangako na nagmumula sa salita mo na mapanghahawakan namin, Lord, upang sa ganon, Lord, sa buhay na ito, na kung saan naririto kami, Lord, nabubuhay kami, Panginoon, tunay nga na malaman namin ang kalooban mo at makilala ka namin, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa isang panibagong pagkakataon na kami nga po ay narito, Lord, upang makapag-aral ng salita mo. Lord, mahalaga po ito, Panginoon, Lord, sapagkat itong utos mo sa amin, O Diyos, na ang salita mo ay aming patuloy na bulay-bulayin, Lord, patuloy na aralin, Lord, intindihin, and Lord, i-apply, O God, sa aming mga buhay upang sa ganon, O God, Lord, yung pagbabago, yung pagsasaayos, Lord, yung patuloy na pagkilos mo, Panginoon, ay patuloy na maranasan ng bawat isa. Lord, samahan mo kami, Panginoon, sa gabing ito, O God, na tunay nga na magkaroon ng karunungan ang bawat isa. Lord, sa pakikinig nila, Lord, ng salita mo ito. And Lord, patuloy na maihayag ang salita mo, maihayag ang kalooban mo, Panginoon, Lord, sa gabing ito. Maraming salamat nga, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na sa iyo ang lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sige po, tayo po ay magsisimula na sa pag-aaral po ng kanyang salita. Actually, tayo po ay nasa pagpapatuloy pa din ng atin pong tinutunghayan na series mula po sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. Sabi nga po dito sa verse 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law." Ayan, sabi yan sa verse 23 din. Ayan, so we have previously discussed, mga kapatid, na mahalaga ang bunga sa atin bilang isang nakakilala sa Panginoon. Amen. Mahalaga na mayroong nakikita sa ating resulta kung ang pag-uusapan ay ang ating kaligtasan na tinanggap sa ating Panginoon. Bagamat ang kaligtasan po ay libre, amen, ang kaligtasan po ay hindi natin nakukuha dahil sa ating mga mabubuting gawa, dahil sa ating mga ginagawa, amen, pero tatandaan natin na ang mga mabubuting gawa ay dapat na resulta at ito po ay pagpapakita na ang tao na yon ay meron siyang saving relationship sa ating Panginoong Jesus. Ang bunga na ito po ay nagmumula walang iba kung hindi sa banal na Espiritu. Amen ba? Ang isang taong tunay na nakakilala sa Panginoon, ang isang taong tunay na nakatanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon, ang siyang taong tunay na pinapanahanan ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay tunay na nakakilala sa Panginoon, hindi mo na kailangang palaging imbitahan ang banal na Espiritu na manahan. Dahil kung ikaw ay pinapanahanan ng banal na Espiritu, sabi nga dito, ang bunga ay lumalabas sa ating mga ginagawa. Dahil ang banal na Espiritu, mga kapatid, siya ang kumikilos. Amen ba? Upang ang buhay natin ay patuloy na pagbabago.
no, yung tinatawag po nating sanctification, no, ng mga Kristiyano, no, at siya po ang pangunahing kumikilos dito. No, tatandaan din natin na ang bunga na ito, no, hindi po ito maraming bunga, hindi siya fruits, no, pero po ito ay isang bunga, no, na maraming bahagi, na parang isang bulaklak, no, na maraming petals. Amen. No, isang prutas, halimbawa ng orange, pero pag binalatan mo, no, inisa-isa mo, yan, no, marami siyang bahagi. Ito ay isang collective gift, no, mula sa ating Panginoon. And we don't get to choose, no, kung anong klase ng bunga, no, ang tatanggapin natin mula sa banal na Espiritu, because it is a collective gift from God. Amen. No, yung siyam, no, na bahagi na ng bunga ng banal na Espiritu, lahat ng yon ay ating tatanggapin. And in here, no, mga kapatid, during our previous videos, yan, so natapos na po tayo, no, sa ilang mga virtues or mga attitudes, no, we call this attitudes, mga kapatid. Amen. And itong attitudes na ito, kailangan natin siya, no? At kapag present ito, no, sa ating mga buhay, no, natural itong lalabas, no, sa lahat ng ating mga ginagawa. No, sabi nga po sa Bible, as a man thinks in his heart, so he is. No, kaya talagang kung ano yung nasa ating kalooban, yun yung lumalabas, no, sa ating panlabas, no, sa ating mga bibig, no, sa ating mga ginagawa. So we have dealt with love, no, so we know that love is the highest level, the highest form of love, no, the noblest kind of love, the agape love, na kung saan ito ay ipinamana sa atin walang iba kundi ng ating Panginoong Jesus. We have also dealt with joy. Amen. It is a deep-seated, settled joy. And then we have also dealt with peace, no? Itong peace na ito, no, itong objective peace na ito, makukuha natin ito dahil tayo ay nai-reconcile na ng ating Panginoong Jesus sa ating Diyos Ama. And because we are now at peace with God, we now have the peace of God. Amen. Yun ang resulta nito, mga kapatid. Amen po ba, no, mga kapatid? Ayan. So in here, no, we have also dealt with patience, no? Itong patience na ito, it means to keep your anger at a far distance, no, yung tinatawag sa ibang version, no, ng salita ng Diyos na long suffering, no, the ability, no, to restrain, no, that do not, no, or does not retaliate, no, to, yan. So we have also dealt with kindness, no, Christotes, no, na sometimes, no, maaari siyang mai-translate into gentleness, no, kaya nga laging magkasama tong dalawang ito, kindness and gentleness. It's essentially the goodness of the heart. It is a high level of noble virtue to seek always to do good, no, yung laging naghahanap, laging nag-aasam na gumawa ng mabuti, no, sa kanyang kapwa. We have also dealt with faithfulness. It is the constancy. It is the steadfastness. It is keeping with carefulness what we are entrusted with, no? Dahil ang ating Panginoon ay talagang nagpamalas din sa atin ng kanyang katapatan, bilang kanyang mga anak, no, dapat lang na tayo ay magpamalas din, no, magpakita din ng katapatan dahil siya ang ating Panginoon at tayo ang kanyang mga lingkod. Ayan, no, and for tonight, no, sa pagtatapos po ng series na ito ng Fruit of the Spirit, nais ko po na tayo ay makipag-deal, no, sa paksa about self-control. Ayan, self-control. Ayan. So, o pagpipigil sa sarili. So, kagaya po, no, ng mga nauna nating virtues na napag-aralan, so we will deal with self-control by its nature, through an example. Amen. Ano ang iniuutos sa atin ng ating Panginoon or the command, and where can we get this power, no, to be able to have the self-control, no, ng ating mga sarili-sarili, no, o pagpipigil nga ng ating mga sarili-sarili. So first up is the nature of self-control. Ano ba ang kalikasan ng self-control? Saan ba ito nanggaling? No, and how can we clearly define what self-control is? So ang self-control po ay galing sa Greek word na enkrateia.
Yan. It means mastery or control. No, yung pagkakaroon ng talagang hawak. Amen. Yung meron kang sapat na kaalaman para ito ay iyong mapamahalaanan. Ayan, ito po ay mula sa literal word Bible. Ayan, so sa New King James Version ang ginamit po dito ay temperance. Ayan, so it is the ability to control oneself. No, kaya nga ito tinawag na self-control. No, ang iyong pamamalaanan, ang iyong pipigilan, no, walang iba kundi ang iyong sarili. And it involves moderation, constraint o paghihigpit from all kinds of feelings, impulses and desires. So it involves moderation, ayan, constraint from all kinds of feelings, impulses and desires. Nararamdaman, no, yung mga biglaang kagustuhan, no, at yung mga deepest desires natin. And it also includes the ability to say no to our baser desires. No, kapag sinabi po nating baser desires, it means worthless or morally low. No, yung mga kagustuhan natin na talagang hindi katanggap-tanggap, no, sa mata ng ating Panginoon. No, to have self-control means you can say no, no, sa mga kagustuhang ito. No, hindi lamang sa mga worthless or morally low desires, pero doon sa pita, no, ng laman, sa pagnanasa ng laman for material and physical comfort. So ang self-control, no, mahalaga ito, no, sa ating mga buhay dahil tayo, no, bilang mga tao, we have this fallen nature that is under the influence of sin. No, at kahit na sabihin tayo po ay nakakilala na sa ating Panginoon, hindi natin talaga masasabi na fully controlled na yung desires of the flesh. Amen po ba? No, just like we have previously discussed, no, sa first part, no, ng Galatians chapter 5 verses 16, no, makikita natin na talagang bilang mga Kristiyano, kailangan tayo ay lumalakad, no, sa kagustuhan ng banal na Espiritu, no, upang sa ganon, no, magawa nating mapigilan ang ating mga sarili mula sa paggawa o sa pagtupad ng mga bagay ayon sa pita ng laman na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. Amen. So, being under the influence of sin, it means to feel a legitimate need by means of illegitimate means. No, meron ka talagang totoong pangangailangan. No, pero dahil nga tayo ay tainted ng kasalanan, tayo ay under the influence of sin, no? Kadalasan na ang ating paraan, no, para ang ating mga totoong pangangailangan ay mapunan, no, gumagamit tayo ng hindi tamang paraan. Amen po ba? No, at hindi iyon ang gusto ng ating Panginoon. And having this self-control, no, na nagmumula sa banal na Espiritu, ito po ay isang absolute necessity. Ito talaga ay kailangan natin na tayo ay magawa nating supilin o pigilan, no, ang ating mga sarili-sarili. It is an indispensable attribute of the Christian life, no? Dahil nga syempre, no, dahil yung ating unredeemed flesh, no, because of our fallen nature, we sometimes succumb, no, to the persistent tug of our sinful desires. No, madalas tayo talaga na mapasailalim, no, mag-give in, no, yun yung ibig sabihin ng succumb, mag-give in or mag-give way, no, upang sa ganon, no, ito ang maghari at ito ang siyang manguna, no, sa ating mga buhay. Amen ba? No, kasi nga merong constant battle, mga kapatid. So this is the nature of self-control. So let's go to the example of self-control. Again, not just like the previous attributes na ating napag-usapan nung mga nakakaraang Bible study ninyo with me, mga kapatid. There is no greater example to demonstrate kundi yung naging buhay talaga ng ating Panginoong Jesus, no? By the way, no, lahat naman ng mga attributes na ating makikita, no, dito sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23, ito ay character din talaga. Ito is first and foremost character ng ating Panginoon.
na dahil nga ang goal natin is to become like Christ, who Christ is, how He loves, and how He lived His life. No? Ito yung mga bagay na nais niya na mangyari, no, sa ating mga buhay. Amen po ba? So Christ is our example kung ang pag-uusapan is self-control. At ang pinakamagandang example nito, no, ay makikita natin, no, sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. Nung mga panahon na ang ating Panginoong Hesus, no, ay 40 days and 40 nights na nagayo, no, at siya ay nilid, no, ng Holy Spirit, no, sa ilang, at kung saan doon ay nakaranas siya ng iba't ibang klase din talaga ng challenges. Amen ba, no, sa kanyang buhay, no, bilang isang tao. Amen ba? At doon ay makikita natin kung ilang beses siyang tinutukso, no, ng kaaway. No, sabi nga dito, Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And after fasting 40 days and 40 nights, He was hungry. No, andoon yung talagang physical limitation niya, no, bilang tao, and even the physical desire to be filled. Amen ba? Dahil siya ay gutom. And because He was fasting and He was really hungry, no, humanly speaking, dumating ang manunukso, no, walang iba kundi si Satanas, at siya ay tinukso, no, ng ilang beses po, no, mga kapatid, no, 3 beses, no. At dito, no, sa panunukso ng kaaway na ito, ilang beses na sinusubukan, no, ng kaaway kung itong ating Panginoong Hesus ay mag-give in, no, sa temptation na ito. Pero we know, no, the end of this portion, no, sa Matthew chapter 4, na doon sa 3 beses na ito na nabasa natin na ang ating Panginoong Hesus ay tinukso ng kaaway, never siyang nag-give in, no. Doon sa una, no, dahil nga syempre, no, siya ay gutom, tinukso siya ng kaaway, no. Sabi doon, no, sa verse 3, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread, no. Kung ang ating Panginoong Hesus ay mahina spiritually, kung ang ating Panginoong Hesus din talaga ay hindi fully God, no, makikita natin na madali siyang mag-give in sa kanyang hunger, His longing to be filled, no. Pero ano ang kanyang naging sagot, ano ang kanyang naging response, no, sa kaaway? Sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. No, nagawang supili ng ating Panginoon yung desire niya na siya ay mapunan, no, ng pagkain, no, physically speaking, no, dahil siya nga, no, ay nagfa-fasting, no, nung time na yon. Pangalawa, no, na panunukso ng kaaway sa kanya, sabi ng kaaway sa kanya, if you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and on their hands they will bear you up, and unless you strike your foot against a stone, no. Sabi dito, kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, no, dahil sinabi naman, no, ng Panginoon sa kanyang salita na uutusan niya ang kanyang mga anghel upang sa ganun ikaw ay kanyang iligtas, no. Pero again, no, ipinakita ng Panginoong Hesus yung kanyang talagang magnificent self-control, no. Sabi niya, again, it is written, you shall not put the Lord your God to the test, no. Pwedeng si Jesus, no, bilang tao, talagang sige nga, subukan natin, no. Subukan natin yung kakayahan ng Diyos, no, pero pinigil niya yung kanyang sarili. No, sabi niya, hindi mo dapat sinusubukan, no, ang iyong Diyos. And again, no, makikita natin na tinuksong muli ng kaaway, no, ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, all this I will give you if you will fall down and worship me. No? Lahat ng bagay na nakikita mo na ito, no? Kasi dito, sabi dito, dinala siya, no, ng devil doon sa isang napakataas na bundok, no, at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa mundo. No, of course, no, alam natin na ang ating Panginoong Hesus, no, He will reign. Amen. Maghahari siya. Siya ay babalik upang maghari, no, kasama tayo.
no, at alam natin na ibibigay sa kanya ng Diyos Ama ang lahat ng authority, ang lahat ng paghahari upang mapamahalaanan niya ang lahat ng bagay. No, at isa ito no sa bagay na ginamit ng kaaway para tuksohin ang ating Panginoong Hesus. Total din naman no, ibibigay din naman sa iyo ng Diyos Ama mo, ng Ama mo sa langit, no, ang lahat ng bagay. Sa akin ka na lang sumunod, no, ibibigay ko din naman sa iyo ang lahat ng bagay. Pero again, no, nakita natin no yung resilience, no, yung restraint na ginawa ng ating Panginoong Hesus, yung constraint, na ginawa ng ating Panginoong Hesus, na hindi siya nag-give in sa temptation na yon. Amen ba? No, kaya nga nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, muling nabuhay after 3 days at siya ay umakyat sa langit, no? Bago siya umakyat sa langit, 'di ba? Sabi niya, all authority has been given to me. No, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng pamamahala. Amen ba? So dito no, ipinakita ng ating Panginoong Hesus na nagawa niya mapagtagumpayan ang tukso with much self-control, knowing that it is the sovereign plan of God for him to submit to His will and not be swayed by the enemy's deception. Amen ba? No, and even in time no, na siya ay i-arrest, no? Tingnan natin no, sa Mark chapter 26 no, verses 53 no to 54. No, sabi dito no sa verse 51, and behold, one of those who were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. Verse 52, Jesus said to him, put your sword back into its place, for all who take the sword will perish by the sword. Verse 53, do you think that I cannot appeal to my Father, and He will at once send me more than 12 legions of angels? Verse 54, but how then should the scriptures be fulfilled, that it must be so? And even in Isaiah, no, chapter 53, verse 7, no, dito natin makikita talaga yung character ng ating Panginoon, kung papaano niya nagawa talaga no na masupil no ang kanyang sarili. Even nung time na siya ay inaresto na, amen ba? Siya ay paulit-ulit no nanilitis no, at yung mga accusations sa kanya ay hindi totoo. Nandito sa verse 7 ng chapter 53 ng Isaiah, no, makikita natin, he was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, like a sheep that before its shearers is silent, so he opened not his mouth. No, kung pwede naman niyang iligtas yung sarili niya, no, nung time na yun. No, pwede naman siyang magsalita talaga para ipagtanggol ang kanyang sarili. Maaari niyang hilingin ang tulong ng kanyang Ama na nasa langit, no, pero hindi niya ginawa. No, sabi nga, no, sabi niya, dun sa kanyang panalangin, di ba, no, sa kanyang Ama, doon sa Getsemani, sabi niya, ang aking puso ay nababagabag ng lubos, no? My heart is filled with so much grief and sorrow. My heart is filled with so much anguish. No, kakaiba yung kalungkutan, yung kapighatian na kanyang nadarama kasi alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Meron siyang kakayahang pigilan yon. Meron siyang kakayahan na hindi sumunod sa Diyos Ama. Amen ba? Meron siyang kakayahan no na hindi isubmit ang kanyang sarili, pero hindi niya ginawa. Amen. No, andoon yung kanyang sasubmit no sa Diyos. Amen. No, sabi niya, not my will but your will be done. No, let this cup pass from me. No, but not my will but your will be done. Amen po ba? So Christ, no, as our example, no, we can see him as holy, as harmless, amen, no, wala talaga siyang niyurakan o tinapakan, no, o sinaktang tao. He is undefiled and separate from sinners. He is pure. He is sinless. Amen ba? No, kaya talagang he perfectly demonstrated ang self-control. Amen ba? O ang pagsusupi sa sarili. And sa atin, no, bilang kanyang mga anak at lingkod, no, kailangan talaga natin ng self-control na ito, mga kapatid.
Because self-control, no, having self-control encompasses both our sinful inclinations and legitimate desires, no. Meron tayong natural na inclination to sin because of our fallen nature, mga kapatid. And of course, we have legitimate desires. Amen ba? Meron talaga tayong mga pangailangan na talagang kahit ang Panginoon, alam niya na kailangan yun. For example, yung ating sexual desire. Tayo, no, bilang tao, we are also sexual being. Amen po ba, mga kapatid? And having sexual desire is a legitimate desire. It is a legitimate urge. No, kasi ang sex po, mga kapatid, ay regalo ng Panginoon. But despite it is a legitimate urge, it must be restrained. Kailangan itong pigilan, no? Kasi kailangan itong ginagawa, no, at a proper boundary. Amen ba? Ito po ay dapat na ginagawa, no, under or sa loob, no, ng marriage, sa covenant ng marriage, na hindi ito dapat pinapractice ng isang tao na hindi kasal. Amen ba? It is a legitimate urge, no, pero kailangan ito ay sinusupil, no, lalo kung wala ka namang asawa. Amen po ba? So yan ang example ng legitimate desire. Yung desire to steal, no, mga kapatid, it is a illegitimate desire. No, hindi natin to dapat inaasam na gusto kong magnakaw. Gusto kong kumuha ng bagay ng iba na meron sila para mapasa akin iyon. And iyon ay hindi tama, no, sa paningin ng ating Panginoon. So it is a illegitimate urge, no, na kailangan talagang supilin completely. Amen ba? So dahil nga kailangan natin ng self-control, no, para sa ating mga sinful inclinations and for our legitimate desires, no, na magawa nating kontrolin, no, with proper boundaries. No, there is a command, no, na tayo ay mamuhay, no, ng may pagsusupi sa sarili. We are commanded to practice self-control dahil unang-una, no, kagaya ng ating lesson nga ngayon, ito ay bunga na nagmumula sa banal na Espiritu. No, na kung ikaw ay tunay na pinapanahanan ng banal na Espiritu, dapat nagagawa nating isa pamuhay ang pagpipigil sa sarili. And the lack of self-control, ito po ay palatandaan, no, ng isang taong mangmang. Ayan, so buksan po natin, no, ang atin pong Biblia, no, sa Proverbs 25 verse 28. Proverbs 25 verse 28. No, sabi po dito, a man without self-control is like a city broken into and theft without walls. No, kaya kung papaanong ang isang lugar o ang isang bayan ay merong mga fortified walls, merong mga hangganan, merong mga pader. No, dapat daw ang buhay natin, no, bilang isang tao ay mayroong pader, which is yung self-control. Alam natin dapat yung ating mga boundaries, mga kapatid. Alam natin kung hanggang saan lang natin dapat tayo nagsasalita, hanggang saan lang tayo dapat pumikilos ng isang certain, no, na action. Dapat nagsiset tayo ng boundaries, no, dahil sabi nga, no, yung kawalan, no, ng pagpipigil sa sarili, ito ay palatandaan ng isang mangmang. No, kaya nga kung titignan din natin, no, yung mga tao din talaga na hindi yung bang wala sila sa tamang katinuan talaga, no, hindi nila magawang mapigil, no, yung kanilang mga emosyon. Amen ba? Hindi nila magawang mapigil yung kanilang mga ginagawa kasi wala nga sila sa tamang katinuan. No, wala silang sapat na kaunawaan at kaalaman para pigilan yung kanilang mga desires. Amen po ba? So we are commanded to resist the power and the work of the flesh. No, kaya kailangan natin ng self-control. No? Ito po ay napag-aralan din natin, no, sa Galatians chapter 5, no, particularly in verses 17, 19 and 20. Amen ba? So doon makikita natin, no, kung ano yung mga actions, no, kung ano yung mga bagay na hindi nais ng Panginoon na ating ginagawa. No, yung dito makikita natin yung sexuality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. No? Upang sa ganon, no, magawa nating masupil ang ating sarili,
upang hindi tayo mapasailalim sa gawa ng laman, kailangan natin ang self-control, mga kapatid. Dahil nga, syempre, no, since tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, dahil tayo ay nakakilala na sa ating Panginoon, we have already crucified the flesh. No? We have died with Christ. No? Nung tayo ay nakakilala sa Panginoong Jesus, nung siya ay namatay na din tayo kasama niya. Nung siya ay ipinako sa krus, ipinako na rin tayo kasama niya. No, kasama ng mga kasalanan na ating nagawa laban sa Kanya. So since we have been crucified with Christ, no, sabi nga ni Paul, it is no longer I who live, but Christ in me. No, nararapat lang no, na tayo ay nakakapag-practice ng self-control. Amen ba? So we need to be self-controlled since Christ will return at any time. Amen po ba? No, kahit sa anumang panahon, no, maaaring bumalik ang ating Panginoong Jesus. Hindi natin alam kung kailan siya babalik. No, kaya nga 'di ba, no, sabi ng ating Panginoong Jesus, no, kung alam lang ng may-ari ng bahay kung kailan darating yung magnanakaw sa kanya, nakapaghanda sana siya. Hindi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa kanyang banal na kasulatan, babalik siya sa isang panahon na kung saan hindi inaasahan ng tao, hindi inaasahan ng mundo. Amen ba? So, darating siyang muli, no? When we practice self-control, our thoughts will be sober, no? Basahin nga po natin, no, sa 1 Peter chapter 4, verse 7. Sabi doon, the end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Amen ba? No, kailangan tayong magkaroon ng pagsusupi sa sarili upang sa ganun laging maging tama ang ating kaisipan. At hindi tayo maging mangmang sa lahat ng mga bagay na mangyayari sa atin. And dahil nga ang ating Panginoon ay malapit nang dumating, no, nais niya na tayo ay mag-refrain na, no, sa mga bagay na worthless, no, sa paggawa ng mga bagay na walang saysay. Amen ba? At upang sa ganon, no, sa ating pakikipagniig sa Kanya, sa ating devotion sa Kanya, amen, no, maging makatotohanan ang ating panalangin. No, at sa halip na tayo ay gumawa ng mga bagay na kung saan ay ginagawa ng isang tao na walang kontrol sa sarili niya, ay ma-devote natin, no, ang ating oras sa pananalangin, no, at paggawa para sa Kanyang kaluwalhatian. Amen po ba? So we need self-control so we can understand that sin is a serious matter to God. Amen po ba? No, kaya nga 'di ba sabi ng ating Panginoon sa Mark chapter 9 verses 43 to 48, no, kung ang iyong mata, kung ang iyong paa, kung ang iyong kamay, no, ang siyang nagdudulot sa iyo para ikaw ay magkasala, alisin mo lahat ng 'yan. Amen ba? Matanggalin mo ang lahat ng 'yan. Putulin mo, no, ang mga bahagi ng katawan mo na 'yan, no? No, kasi sabi nga niya, no, it is better to enter the kingdom of God, no, without these things, no, kaysa ikaw ay mapahamak, no, sa dagat-dagatang apoy, no, dahil, no, sa mga bahagi ng katawan mo na ito. No, we need to understand, mga kapatid, na kahit na yung mga pinakamahalagang bahagi ng ating katawan, no, ay makukonsider natin, no, na kailangan natin para tayo ay makapamuhay ng normal. Nothing can be more important than God. Amen ba? No, kaya nga, we need self-control, no, para masupil natin ano yung mga nakikita ng laman, ano yung pagnanasa ng ating mga mata. No, kailangan natin ng self-control upang sa ganun yung mga kamay natin magamit natin for His glory. No, yung mga paa natin mailakad natin for His glory. Amen ba? No, ang ating mga kamay at paa, no, ay magamit ng Panginoon to spread the gospel. Amen po ba? We also need self-control so we will not be overcome by anger and impatience. Amen ba? Kailangan natin ng self-control upang sa ganun, no, masupil natin, no, ang ating galit, no, at yung kawalan natin ng katiyagaan. Amen ba? So basahin po natin yung aklat po ng Santiago or James. Yan, sabi dyan sa James chapter 1 verses 19 to 20, know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.
For the anger of man does not produce the righteousness of God. No, kailangan natin ng pagpipigil sa sarili, no? Kasi minsan tayong mga tao, kahit ako guilty dito, mga kapatid, no? Kadalasan masyado tayong opinionated. No, ang dami nating mga side comments patungkol sa buhay, ang dami nating reklamo, no, ang dami nating mga komento, no, na hindi naman na dapat nating nasasabi o naririnig. No, ang dami nating puna. Amen ba? No, ang dami nating reklamo sa Diyos. Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? No? Na minsan, no, itong mga side comments na ito, itong mga puna na ito, no, itong mga complaints na ito, no, sa ating Panginoon, no, minsan lagi itong dala ng galit. Amen ba? No, kaya nga, no, sa atin bilang mga Kristiyano, mahalaga sa atin ang laging nakikinig kaysa nagsasalita. No, at kung napapractice nga natin, no, ang self-control ng mga kapatid, sabi dito, we will be able to be quick to listen and slow to speak. No? Kaya nga mas mahalaga na dapat mas malaki ang ating tenga kaysa sa lakas ng ating boses. No, kasi sabi nga po doon, no, the anger of man does not produce the righteousness of God. So, sa atin, no, bilang mga anak ng Diyos, no, bilang kanyang mga lingkod, how can we point them to Christ? How can we share the gospel, no, kung lagi tayong driven ng ating galit? Amen ba? No, yung unrighteous anger. Kasi kadalasan talaga, mga kapatid, sa ating galit laging dala, no, ng ating selfishness. No, kasi nasaktan tayo, naargabyado tayo, naging victim tayo. Amen ba? No, kaya yung galit natin, no, talagang lumalabas, no, sa ating mga sinasabi. Amen po ba? So we need self-control. And lastly, no, we need self-control so we can preach the gospel effectively. No? Basahin po natin, no, yung 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 27. Ayan. So ano po ang sinasabi dito? Kung ang pag-uusapan, no, ay self-control. Nasabi po dito, no, sa verse 24, do you not know that in a race all the runners run but only one receives the prize? Run so that you may obtain it. Every athlete exercises self-control in all things. They do it to perceive a perishable wreath, but we an imperishable. Diba? No, alam natin na kaya tayo naglilingkod sa Panginoon, kaya tayo nagpapagamit sa Panginoon kasi alam natin that in the end, no, kapag nakaharap natin ang ating Panginoong Jesus, there is a reward awaiting us. Amen ba, mga kapatid? And if we are kahit papano, no, we have this motivation to be rewarded when Jesus comes back again. No, hindi ba tayo magsusumikap, no? Hindi ba natin pagtitiyagaan, no, na tayo ay maging disiplinado, no, sa lahat ng bagay na ating ginagawa para mapanalunan natin o para makamtan natin yung reward na yun. Amen. Kung yung mga athletes na ngayon, no, ang ating mga atletang Pilipino, no, ay nandoon sa Paris, no, para sa Olympics, no, sila ay nag-training, dinisiplina nila ang kanilang sarili, no, nag-practice din sila ng self-control upang sa ganon nakakondisyon ng kanilang katawan, upang sa ganon sa pagsabak nila sa Olympics, sa competition kung saan sila sasali, meron silang laban, no, at makakuha sila ng medalya. How much more tayong mga Kristiyano, no? Hindi lang tayo atleta na kailangang pinaghahandaan at dinidisiplina ang ating mga physical na katawan, pero more importantly ang ating spiritual na buhay. No, kailangan natin ng self-control talaga, mga kapatid, and it always go with self-discipline. Amen ba? Kaya nga magagawa nating maging saksi at maipatotoo, no, ang biyaya at kabutihan ng ating Diyos, no, kung tayo ay mga responsableng katiwala niya sa biyayang ito. Amen ba? No, kung hindi natin inaabuso ang ating katawan, no, kung ginagamit natin ang ating bibig, ang ating mga kamay at paa, no, para maparangalan natin siya. So we need self-control, mga kapatid. At yan po ay utos sa atin. Hindi po ito pakiusap, mga kapatid.
ito po ay utos talaga sa atin. Amen po ba? So, dahil merong utos sa atin ng ating Panginoong Jesus, nakapag-set siya ng example, no, para ito ay ating tunaran, how can we do it? No, paano natin siya magagawa, mga kapatid? Of course, no, kagaya ng mga attributes na ating na-discuss in the past, no, ito po ay magagawa natin sa pamamagitan pa rin, no, ng ating ng banal na espiritu na nasa ating mga buhay. Amen ba? The ability to practice self-control lies in the indwelling presence and power of the Holy Spirit. So, basahin po natin, no, yung 1 Timothy, 2 Timothy, 2 Timothy. Ayan. So, ano po ang sinasabi dito, no? On how we can get the power to practice self-control. 2 Timothy 1 verse 7, sabi dito, for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control. Amen. Kaya dito talaga makikita natin ang self-control, regalo ng Diyos. No? Magagawa nating maging consistent talaga, no, na supilin ng ating mga sarili dahil sa tulong ng ating Panginoon. Without Christ, without the support and the help of the Holy Spirit, it will be impossible, mga kapatid. No? Kaya sa atin pong pagtatapos, self-control is a gift that frees us to enjoy the benefits of a healthy body. No? Yung isang katawang hindi inabuso, no? Talagang makikita natin, no, yung benefit nito hanggang sa ating pagtanda kung loloobin ng Diyos na tayo ay mabuhay pa sa edad na yun. To rest in the security of good stewardship. Amen ba? No, kasi merong reward. Amen ba? And from a guilty conscience. Amen ba? It restricts the indulgence of our foolish desires and we find the liberty to love and live as we were meant to be. Amen po ba, mga kapatid? So, we need self-control, no, upang sa ganon malaya nating maranasan din, no, ang lahat ng benepisyo na hatid ng Diyos sa atin physically, amen ba, emotionally, and spiritually speaking. Even materially, amen ba, no, mga kapatid? Amen po ba? Kaya maraming salamat po, no, sa bawat isa po sa atin na nakinig sa gabing ito, and I hope na ang lahat po sa atin, no, ay may natutunan, no, hindi lamang dito sa series na ito or dito sa portion na ito ng series ng Fruit of the Spirit, pero sa bawat pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin ngayon, no, na ibinukas niya sa atin, no, para maintindihan natin ang kanyang salita. So let us pray. Amen. Tayo pong lahat ay magpasalamat muli sa ating Panginoon. O Diyos, salamat pong muli sa gabing ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay muling matuto at muling mong mapangaralan sa pamamagitan, Lord, ng iyong salita. Lord, tunay nga na salamat sa pagpapakita mo po sa amin na mahalaga pala talaga ang pagpipigil sa sarili. Lord, hindi lang dahil ito ay inutos mo, kundi dahil, Lord, sa buhay na ito, Lord, na meron itong benepisyo para sa amin. Lord, natutulungan kami nito, O Diyos, na sa aming physical, Lord, na pangangatawan, magamit namin ito truly to give you glory. Lord, na sa aming emosyonal na aspeto ng aming buhay, O Diyos, magamit namin ang aming mga emotions, ang aming mga nadarama, O God, to respond positively, Lord, sa katotohanan, Lord, ng iyong salita. And Lord, spiritually, Panginoon, upang sa ganon laging magwagi ang kagustuhan ng Espiritu. Lord, tulungan mo nga po ang bawat isa na ang lahat ng bagay na kanilang narinig, Panginoon, sa gabing ito, Lord, ay hindi lamang nila, Panginoon, narinig, pero Lord, maisapamuhay din po ng bawat isa sa amin. Lord, salamat po, Lord, sa kalayaan at sa pagkakataon na ang salita mo ay maipahayag sa platform na ito, Lord, kung saan, Lord, ito ay ipinagkaloob mo rin sa amin. Lord, and I pray, Panginoon, na sa lahat, Panginoon, ng mga anak mo na siyang nakinig, hallelujah, patuloy na taglayin nga nila yung bunga ng banal na Espiritu. Lord, na kami po ay magkaroon ng pag-ibig,
kami po ay laging magkaroon ng kagalakan. Lord, lagi naming maranasan yung kapayapaang nagmumula sa iyo. Lord, lagi kaming magpakita ng kagandahang loob, ng kabutihang asal, O God. Lord, maipamalas namin, Panginoon, Lord, yung pagtitiyaga, hallelujah. Lord, yung kahinahunan. Lord, maipakita namin sa iyo, Lord, yung katapatan, Lord, bilang mga lingkod mo. At tulungan mo din kami, Panginoon, Lord, na sa lahat ng aming ginagawa, Lord, magkaroon kami ng kontrol sa sarili at disiplina sa sarili. Lord, sa tulong ng banal na Espiritu, Lord, patuloy na pangyarihin mo po ito sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Minsan pa, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Muli po, maraming salamat po mga kapatid sa inyo pong oras ng pakikinig sa salita po ng Diyos. And tunay nga na kayo pong lahat ay mag-ingat. Amen. At nawa ang pagpapala po ng ating Panginoon ay maranasan po ninyong lahat. Salamat po at sa Diyos po lamang ang lahat ng kapurihan at kadakilaan. Amen.